Magandang araw mga kababayan. Welcome back po muli dito sa AJ Commentaries. Tayo po muli magkwentuhan, magkomento at magbigay tayo ng mga opinion natin patungkol sa mga nangyayari sa politika at gobyerno ng Pilipinas. Pero bago po yan, sana po huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Ngayon po ay ika-20 ng Hunyo, taong 2026. Pag-usapan po natin, pero bago po pala yan, mga kababayan, kung napanood po ninyo yung nakaraan kong video tungkol dun sa pagpapaliwanag natin dun sa iba't ibang mga pangyayari, sana po ay tulungan ninyo ako makaabot ng 1,000 subscriber. Ito po yung aking unang buwan ng official na pag-video. At sana kung makakahit natin yung 1,000 subscriber, magbibigay po tayo ng 1,000 pesos dun po sa ating mapipiling subscriber na may magandang comment o kung ano man, para konting tulong po mga kababayan. So punta po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Ang gusto pong pag-usapan yung mga naging reaksyon patungkol sa usap-usapan na gagawing ang Senate presiding officer sa impeachment trial sa paglilitis kay Sara Duterte, si Senator Chis Escudero. So marami pong mga reaksyon, maraming mga pagdududa. Alam naman po natin na si Senator Chis Escudero ay isang abogado at binago na rin ang rule. Natandaan po natin noong June 3 nagkaroon po ng session dahil sa pagdating niya binago po nila yung rule ng Senate rule patungkol sa impeachment trial, kasi po automatic po sa general rule ng Senate rule ay ang presiding officer dapat yung Senate President, pero binago nga nila yan maliban na lamang o ang nasa impeachment trial o ang nililitis ay ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito ay Vice President, so pwede silang magbotohan kung mapipili nila ang hindi yung Senate President yung uupong presiding officer. Nasa ngayon nga ay usap-usapan na si Chis Escudero, nasabi rin kasi ni Senator Ping Lacson yon. So bakit po may agam-agam ang iba? Bakit po naiintindihan natin yung mga reaksyon ng iba? Kasi iba't ibang punto. Una, yung ba'y kapalit ng kanyang pagtalong bakod? At ano na magiging sitwasyon niya? Ano ngayon magiging kalagayan niya? Kung paalalahanin po kasi natin, nabinbin po na archive yung unang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nung nakaraang taon dahil yung fourth with ni Escudero. Hindi niya inaksyonan agad ng fourth with. Malinaw sa ating konstitusyon ang fourth with, malinaw na sinasabi, once na matransfer ang articles of impeachment, yung Senado kailangan umakto agad forthwith. Ibig sabihin agad-agad. Pero iba ang dinahilan nila niya mga panahon na yon hanggang sa na-archive na nga. So fast forward po tayo sa taon na to. Lumusot na nga ulit ang pangalawang impeachment trial pero magkaibang taon. At ngayon na i-transfer na yung articles of impeachment sa Senado. At ngayon nga, si Chis Escudero ang naririnig natin magpe-preside. Hindi natin tinatawaran ng kanyang pagiging abogado, pero bentahe po talaga sa ganyan ang isang abogado. Bagamat wala naman sa rules na dapat abogado, pero syempre dahil sa kaalaman niya sa batas, kung kailan mag-overrule, etc., mas mabibilis at mas magaganda yung flow ng impeachment trial. Dahil alam naman po natin, sila ay 24, kung 24 man sila makakaupong senator judge, pantay-pantay sila ng kapangyarihan. Ang kakaiba lang sa presiding officer, siya yung magdedirekta ng flow ng trial, para hindi magulo. So, pero pwede pa rin po siya i-overrule ng mga kapwa niya senator judge, mga kababayan. So, ang mga tanong kasi dyan, kung yun ba yung kapalit ng kanyang pagtalon bakod, ano ba ibig sabihin nun? Kasi ang inaasahan natin, ang gusto ng mga kababayan, maging impartial ang bawat senador. Kasi yung ibang senador, alam naman natin, may mga pronouncements na talagang makasara sila, iba naman kontra. Pero bilang isang hukom, dapat wala kang ganon. Dapat babase ka doon sa ebidensya. Ano ngayon ang magiging papel ni Chis Escudero kung siya yung presiding officer? Malaki ang magiging papel niya para harangin o hawahayaan ng ebidensya yung lumabas. Kaya babantayan ng tao magiging galaw niya, lalo na kung siya nga magpe-preside ng impeachment trial.
Isa pang magiging malaking tanong diyan, ano ang posisyon niya patungkol doon sa two-thirds of all of the members of the Senate. Sabi po doon sa Article 11 Section 6 ng ating 1987 Constitution, so huling parte ng Section 6 nakalagay, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Diyan nagkakagulo yung mga tao ngayon. Pinaliwanag ko po ito sa iba kong videos, pero dadaanan ko po ngayon ng bahagya. Ang sabi po doon, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Two-thirds of all the members. Diyan po sila nagkakagulo. Bakit? Ang sabi ng iba, all the members, 24 tayo. So dapat 24, ibig sabihin ng two-thirds ay 16. Kailangan po natin maintindihan, mga kababayan, walang sinabing 16 sa konstitusyon. Ang sinabi, two-thirds of all the members of the Senate. Bakit po? Kasi nagtitiwala tayo sa wisdom ng mga framers ng konstitusyon. Siguro hindi nila nilagay yung 16 kasi meron silang naiisip possible sa future magkaroon ng amendment sa batas. Paano ko yung 24 na senador ay gawing 36 sa hinaharap? Eh kung nilagay nila yung word na 16 o yung number 16, di konti lang yun sa 36. Mas mayorya yung may iwan pero mananaig yung boto ng 16. Di po ba? Kaya sinabi nila siguro two-thirds of all the members kasi paano nga naman kung 24 kayo, katulad na lang sa Avellino versus Cuenco, may mga senador na beyond coercive power or beyond coercive jurisdiction ng Senado. Like, nasa abroad, nakakulong, walang kalayaang makadalo, maka-attend ng trial, suspendido. Pag suspendido, pinaliwanag ko na po ito sa nakaraan kong video, hindi mo magagamit o mapapaandar ang function mo bilang senador. There's two distinct functions of the Senate. One, a legislator, legislative function, which is magiging mambabatas ka. Pangalawa, judicial function, kasi nagtuturn kayo nagko-convene kayo as impeachment proceedings kung saan kayo nagiging senator judge. So, kung susundan natin yung lohika na yon, 24 pa rin po ba ang bilang natin kung yung isa hindi mo rin ma-reach dahil nagtatago? Paano po kaya? Ganito na lang. Huwag na natin gawing example yun. Ang pinakamagandang example, kung 24 ang tinitignan nilang numero para makuha nila yung 16 kasi gusto nilang 16. Paano kung yung 24 10 nag-resign o namatay, wag naman sana, o may sakit, nakakumatos yung iba, o kung ano mga dahilan. Sabihin natin nag-resign, 10, di 14 na lang po yung natitira. Kapag po ba 14 na lang po ang natira, kahit po ba guilty yung nasasakdal, automatic dapat i-acquit kasi hindi ma-reach yung 16 vote. Hindi po ma-reach kasi 14 na lang sila natira, nag-resign yung 10 Ano po ibig sabihin natin? Ito po ay personal nating opinion. Pero kung ito po ay i-raise sa Supreme Court, napakaganda. Magkaroon ng linaw. Bagamat maaaring hindi pakialaman ng Supreme Court, pero sana pakialaman nila, interpret nila to para hindi na nagkakagulo mga tao dahil yung of all the members, paano kung suspendido o kaya nag-resign? Hindi 24 yun. Kung may mga nag-resign, bakit natin ipipilit yung 16? Hindi po ba, mga kababayan? Isipin po natin, kung may patay, kung mayroong nag-resign, kung may nakakulong, may hindi nagpapakita, bakit bibilangin, bakit 24? Of all the members member pa ba kung patay? Member pa ba kung nag-resign na? Member pa ba kung suspendido? Di ba pag suspendido ka nga, pag mayor ka, may suspended ka 90 days, di ba may acting mayor? Kasi hindi ka mayor. May uupo pansamantala. Hindi po ba mga kababayan? Hindi mo ma-implement yung functions mo So ano kaya ang opinion o side o saan kaya siya favor sa opinion, sa ideolohiya ni Chis Escudero? Yan po mga yan, babantayan ng taong bayan, mga kababayan. At yan malalaman na sagot kasi maaari po yan yung
yung prosecution, siyempre magbibigay po yan ng motion na ang bilangan lang natin yung present in trial. Kasi bakit po bibilangan yung hindi nasa trial? Paano po magre-render ng judgment ang isang hukom na hindi naman dumalo sa trial, hindi nakita argumento, hindi narinig ang witness, hindi nakita ang mga ebidensya? Di po ba mga kababayan? Siyempre, papalag naman ang defense. Sasabihin nila, hindi, dapat 24 pa rin tayo. Ano ibig sabihin nun? May isa dyan, pupunta sa Supreme Court, I think, para bigyan ng linaw. So, sana sa panahon na yon, sumagot ang Supreme Court para magkaroon ng linaw kung saan, anong numero ang dapat sundin. At ano ang magiging desisyon o saan papanig si Jesus Escudero? Mananatili po yung tanong hanggat hindi natatapos ang impeachment trial. Kaya babantayan po yan ng taong bayan. Magbantay po ang mga mamayan, mga kababayan. Maraming salamat po. Sana po may natutunan tayo sa pagkakataong ito. At sana po mga kababayan, mag-subscribe po tayo, mag-like at mag-comment. Salamat po. Hanggang dito po muna tayo mga kababayan. AJ Comentaries po. Salamat po.